Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin. O hindi nila ayusin. Ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin, dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police, anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong dito. Mabubuti natin yung... Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyong sumama sa rally September 21? Ando ba kayo? O nasa bahay kayo, nanonood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21. Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yung
marami kasi kami portable kitchen. 6. 6 din ang portable hospital namin. So pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntaan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik. Black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although hindi ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide thus civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Pules, sinong nakulong? Si Dapules. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that paneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Pinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya.
Ngayon, siya pa may kasalanan. Baka siya pa yung demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya, at i-demanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa yung demanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Anong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila, kasama si First Lady, nung may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco, umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagda-drug sa kanila. Kasi nagda-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakagat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun ko, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng, ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, mag-base ako record, puro record. Now, sinasabi nila, weteng lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbog ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, kausapin ko si Mayor Isko Moreno, papatulong ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda.
Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. So, sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow up. Bale, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik na rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Magno, sikat. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Linuloko ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. yun na po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gov. Bernard po. From? PMI News. Gov, you mentioned earlier na
kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina rito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang pinakasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope ng para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman si Renuya. Do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nalinagay siya yan ni BBM for his own protection. Para mag-demand naman sa kanya, walang mangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, Carbaret. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang papunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Walang mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. Anong basa niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Yun, lumabas na. May mga ghost project. Bakit walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farm to Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanatan naman nila yung mga mayors para So lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province.
Anong sekreto nyo? Bakit paano nyo nagawa yon? Discipline. We support our partners, we support our kababayan, lahat ang gusto nila, and I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime, I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan, kung meron man ako pagkakamali, because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocosur. Marami meron din atakdog doon. Pero identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga atakdog doon. So, yun tolerate na lang namin. But the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigay namin, pati fertilizer. We support them. That's why from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM. Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. So pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas maprogreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now we are the few provinces. We have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception. Lahat. Libre lahat. Bihira po ang probinsya gano'n. Eh, yung mga ibang taga-Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre. Lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbayan niya. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin. Libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na pahinga naman sila. So, umuwi na sila kanina. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa aming lalawigan, kundi buong bansa tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocosur, sa Bigan. Yung mga, may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun ang gawa yung mga tagdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Pero, sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, batuhan ng putik. Basta, totoo lang ang sinasabi mo, hindi ako natatakot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Okay, please identify yourself. Ed Tan of 98.3 FM. Ako, ako ho ay nagugulmihanan sapagkat ikaw ay privado. Pero